mas protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po nating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po tayo? Ang bilis talaga ng araw, ano? Ngayon po ay hapon na tayo ng Huwebes. Ika-22 po tayo sa buwan ng Enero, ano po? January 22, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at mamaya arangkada tayo dahil tayo po'y humahangus pabalik mula po sa University of Santo Tomas Hospital, UST Hospital, kung saan ang ating pong partnership ay day 1 para po sa 3 araw na alaga at tulong Tomasino Medical, Dental, Surgical and Optical Mission. So day 1 kanina, dami po tayong mga kababayan. Meron pang mga nanggaling daw ng Ilocos Norte. May nanggaling ng Pangasinan. Kaya yung mga hindi pa po napunta, pwede ho kayong pumunta bukas day 2. And then day 3 para po sa mga bata, mga chikiting. Ang ating pong makakasama naman by Saturday dahil marami pong mga pediatrician. Mamaya po, pupunta tayo, babalikan natin ang UST Hospital. At tutok lang yung mga meron pong mga tanong. Pero syempre, bago po dyan, pati meron pa tayong partnership bukas, yung Mega Job Fair dyan po sa Muntinlupa City sa pamamagitan ng ating mga Rotarian partners. Mamaya po pag-usapan natin. But anyway, ang ating weather ngayon, humina po yung Tropical Depression Ada, So ngayon po ay isa na siyang low pressure area, LPA na lamang, Pero nasa loob pa rin po ng ating bansa, ng Philippine Area of Responsibility. So alamin natin at kung hindi ako nagkakamali, parang meron pang di ba? Meron pang isang LPA sa labas ng PAR, sa labas ng PAR. So yan po ang minomonitor ng Pag-asa at alamin natin ang magiging kalagayan ng panahon natin sapagkat meron po tayong mga weather system na umiiral pa rin, At isa dyan yung amihan, di po ba? So alamin natin sa kabuuan para sa iba't ibang bahagi ng ating bansa kung saan magiging kalagayan ng panahon. Sa pamamagitan po ni Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Dr. Jan, magandang hapon. Medyo makulimlim na hapon dito sa Pasay. Magandang hapon din po. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area na remnant nitong si Bagyong Ada ay nananatiling low pressure area pa rin, pero sa mga susunod na oras or araw ay ito yung magdi-dissipate o malulusaw na din. Samantala, yung isa pang low pressure area na ating binanggit sa labas ng Philippine Area of Responsibility, less likely na po ito na pumasok ng PAR. Ibig sabihin ay sobrang baba na ng tsansa kung silipan nito ng PAR o papasok.
at yung development niya na maging isang ganap na bagyo ay naka-unlikely din tayo. Ibig sabihin ay sobrang liit din ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, parehong low pressure area na binabanggit natin, yung remnant ni Ada at yung nasa labas ng PAR ay wala na pong nagiging epekto at magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung northeast monsoon or amihan ay patuloy na nagbibigay ng mababang temperatura, kaya malamig po yung ating nararanasan, lalo na sa madaling araw. At lalo na po sa mga kababayan natin dito sa Cordillera Administrative Region, kasama yung Baguio Station natin, kung saan umabot ng 11 degrees yung ating record na temperatura. At bukod dito sa malamig na temperatura na dala ng hanging amihan, ay meron ding mga kaulapan ito na posibleng magdulot ng mga light rains, mga pag-ambon dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Eastern, yung Eastern Visayas, pero particular tayo sa Northern Samar at Eastern Samar, kasama din yung ilang probinsya dito sa Luzon na natitira, Oriental Mindoro, at sa Bicol Region, Camarines Norte at Camarines Sur. Kasama rin sa Mindanao itong region ng Caraga. Pero sa susunod nating forecast na ating ginagawa ay mas mababawasan pa yung lugar na posibleng makaranas sa mga pag-ambon na dahil sa amihan. Sa mga susunod na araw ay magpapatuloy yung impluwensya ng amihan at by weekends naman ay yung shear line na posibleng mamuo na may cyclonic circulation din sa ibaba nito ay magdudulot na maulap na kalangitan at mas mataas ang chance ng pag-ulan sa mga kababayan natin dito sa eastern part ng Mindanao at Visayas. And eventually by Monday, aabot na rin ito sa Bicol region. So yung magiging movement ng shear line ay paakyat simula sa eastern Mindanao ay papunta dito sa Bicol region from Saturday hanggang Monday. At yan po yung ating update. Dr. Jan, isa lang po So yung pong ating amihan, di po ba parang earlier ay sinasabi po ng Pag-asa na yan po ay parang dadating na tayo dun sa pinaka-peak season ng amihan, meaning malapit na pong mag-terminate ang malamig na panahon at papasok tayo sa tag-init? Hindi pa naman po, actually, nag-extend ito hanggang February. And even March, minsan may mga cases na may mga surges pa rin kahit monsoon surge or paglakas ng amihan during March. Pero ang magiging transition talaga natin ay during March ay from malamig na temperatura ang kliyente ay painit na po yan. And then April, May, June yan. Sobrang tataas po ng heat index natin by those months. So by February, mga middle or last, week ng last po. Hanggang February po ay may amihan pa rin po tayo. Ayun. Okay. Maraming salamat po, Dr. Jan Manalo. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Mga kaibigan, Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Ayan, ingat po ha. Ingat sa ating panahon. Malamig pa. Pwede pang malamig ang ulo. Kasi wala pang tag-init. Kaya dapat tayo po ay pero hindi tayo nagbibiro kapag po nagpapaalala tayo again ha. Yung mga pag-ulan-ulan na yan at tayo maaari pa rin magbunsod ng mga flash flood at landslides, di ba? Doon po sa ating mga kababayan. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo bago po tayo pupunta dyan po sa Alaga at Tulong Tomasino version 4.0 ng University of Santo Tomas. Of course, yung ating announcement ng Alaga at Tulong Tomasino every now and then ay ating pong ina-announce ito. So nag-day 1 po tayo ngayon. Kanina po dyan po tayo nagprograma halos at dun po sa maraming mga nagpunta, sabi kanina ng CEO, ang Chief Executive Officer po ng UST Hospital. Ayan, walang iba kundi si Father Julius Paul Factora. Ayan, merong mga na-interview sila kanina. Si Isa yata parang mayroong kanina Ilocos Norte. Pero meron silang mga tinutuluyan dito, kung hindi ako nagkakamali. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil imagine nyo, nakarating sila para makapagpa-check up.
Ayan, so mamaya alamin natin ang update no ng ating pong mga kasama. Ang Team Operation Tulong ay naririyan pa. Ang Team Palugaw ay talaga namang nag-serve ng breakfast hanggang merienda kanina. Batiin ko lang kanina yung mga nagsilapit sa atin, nagpapa-shoutout. Ayan, sina Nanay Elsa Sanchez ng Tondo, Manila. Ayan po sa Juan Luna. And then si Nanay Herminia Bayaca ng Gagalangin Tondo. Ayan si Kuya Marlon Morada ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, meron taga San Jose del Monte, Bulacan, Sila po 'yun. At marami pong mga lumapit kanina at sinabi na, naku, kami mga listener niyo at napakinggan namin ang Alaga at Tulong Tomasino. Marami pong salamat. Thank you. Ayan, bago tayo pumunta dyan po sa UST Hospital sa Alaga at Tulong Tomasino, kasi mamaya makakasama natin ang medical director po, si Dr. Charito Malong Consolacion sa pamagitan ng ating team, ay puntahan muna natin, mga kaibigan, yun pong ating partnership din bukas, kasabay ng medical, dental, surgical and optical mission na ito dyan po sa UST Hospital. Yun pong Job Fair 2026 ng Rotary International District 3830. At ang host po dyan ay ang Rotary Club of Muntinlupa Central, Rotary Club of Makati F. Sobel at ang Rotary Club of Makati Gems. So ngayon kausapin muna natin ang past president ng Rotary Club of Muntinlupa Central, si Sir Arfel Joseph Austria. Ayan, kung nandyan na ba? Naka-on na ba siya? Wala pa? Okay. Sige nga, try natin. Wala pang signal? Bagay, di ko pa yata nakikita dito eh. Try nga natin. Ayan na. Mukhang nasa linya na. Ayan, try natin. Magandang hapon, Sir Joseph. Good afternoon. Wala pa. Wala pang signal. Okay, ang tabayanan po. Ayan na, nandyan na. Okay, puntahan na natin. Nakita ko na. Kailangan yung mga job mga job seeker makinig kayo Opportunity po ninyo ito para mag-apply ng trabaho. So yan po ay gaganapin dyan sa Muntinlupa City. Sir Arfel Joseph Austria. Sir Joseph, magandang hapon. Good afternoon. Yes, good afternoon May at good afternoon sa lahat ng nakikinig sa iyong programa, ang Public Service Hour. Yes, Sir Joseph. Good afternoon po sa inyo. Magandang hapon and Happy New Year. Ngayon ako makakagreet ng Happy New Year kay Sir Joseph Ayan, ngayon lang ulit kami magkakakwentuhan. Sir Joseph, bukas na yung ating ina-announce every now and then na napakalaking mega job fair at salubong ninyo para sa year 2026, trabaho para sa mga kababayan nating walang trabaho. At siguro pakwento naman po, kumusta ang inyong preparasyon at bukas na yan at syempre dun sa mga nag-aantabay, ano ang kanilang gagawin, Sir Joseph? Opo, bali po bukas ng umaga, 7:30 pa lang po ay nandun na po ang inyong lingkod at ang mga kasamahan po natin sa District 3830 para po sa pagsalubong dun sa ating mga manggagawa na nagnanais magkaroon ng trabaho. Ito po ay may 88 kumpanya na naghahanap po ng mga manggagawa at iba't ibang klase po kasi ang kumpanya na magtataguyod po sa kanila bukas para ho makahanap ng mga manggagawa para do sa kanilang corresponding business po. At inaanyayahan ko po ang ating pong mga Rotarian sa District 3830 na pumunta rin po ng maaga dahil tayo po ay aalalay sa mga taga-Peso o yung sa LGU ng Muntinlupa City para po sa maging maayos po yung flow ng ating mga job seeker para ho bukas. Ayun, so ready na po
At para tayo ay anong tawag nito, tanggapin natin yung ating mga aplikante, mga naghahanap ng trabaho, mga job seeker. Meron kaming mga tanong dito, Sir Joseph, doon po sa mga nakarinig sa atin itong mga nakaraang announcement. Kasi napag-usapan din po natin may mga on the spot hiring, ano? At meron din pong yung mga requirements like sa PhilHealth yata, tama po ba? Meron din silang mga booth dyan. So pwede na rin at the same time kumuha ng mga requirements yung ating mga applicant, tama po ba? As early as 8 o'clock in the morning? Opo, bali po ina-announce ko po na sa lahat ng mga job seeker natin, nadali na rin po nila yung mga corresponding documents nila kung ano yung meron sila, tulad ng mga barangay clearance, police, NBI, or yung kanilang number ng SS o yung kanilang TIN. At kung wala naman po sila ng mga ibang requirements, ay meron po tayong parang tinatawag na one-stop shop doon na aalalay sa kanila. Kaya po yun po ang kagandahan ng isang job fair na ginagawa ng isang lungsod para po sa ating mga manggagawa. Oo, nakaabang kasi sila, Sir Joseph, doon sa sinasabing ang on-the-spot hiring na marami daw pong na-hire. Previous years, di po ba, ng inyo pong mega job fair, meron mga on-the-spot hired na mga manggagawa. So yun yata yung inaasahan nila, and of course, baka merong kulang doon sa kanilang mga requirements, yun ang kanilang worry. So meron ding makukuhanan, one-stop shop na sinasabi po ninyo, makukumpleto nila yung requirements para makapag-apply doon sa on-the-spot job hiring. Opo, bali meron po tayong on-the-spot job hiring po at lalong-lalo na, medyo isingit ko lang. Kung driver ang kanilang applyan ay gusto nila sumama na sila sa akin pag-uwi ko. Ganun po ka importante yung kalagahan na ma-hire po talaga ang mga manggagawa at para po masabi at makatulong tayo sa ating gobyerno na masabi nila na talagang ang pangangailangan ng manggagawa ay talagang napakataas po sa ngayon. Yung demand ng mga kumpanya na nangangailangan ng manggagawa ay napakataas po. Kaya hindi po masasabi na walang trabaho sa bansa. Napakarami pong trabaho. Napakarami pong kumpanya ang nangangailangan para ho makapagtrabaho ang bawat Pilipino. Basta applyan lang, Sir Joseph, ano? At in the meantime, lalong-lalo na siguro doon sa mga baguhan, yung mga kakagraduate pa lang, di ba, Sir Joseph? Siguro naman, alam nila kung ano yung mga gusto nila at syempre, alam din nila kung ano yung mga gusto nilang pagsana or mag-undergo sila ng training muna or experience, kumuha ng experience. Opo, sana po yung mga bagong mga graduate or hindi pa nagkakaroon ng trabaho, ang kanila pong ang maipapayo ko po sa kanila ay umikot-ikot muna sila sa bawat table ng mga kumpanya, ng mga pangangailangan. Kung napipil nila na kaya nila yung trabaho para lang makapag-umpisa at magkaroon ng experience, ay wag na silang mag-atubiling applyan yung posisyon na kahit sometimes hindi related sa ating mga courses, pero kung sa tingin naman natin ay kaya nating gampanan, ay sa tingin ko walang dahilan para hindi sila matanggap. Oo nga. To think, ang daming companies na magsasama-sama. Tsaka, Sir Joseph, dyan sa inyong job fair na yan, tama po ba, no? Ayala Mall, South Park pa rin, sa Muntinlupa? Yes po, Ayala Mall, South Park in Muntinlupa City po. Inaasahan po namin ang inyong pagpunta at sana po ay umuwi kayong lahat ng masaya. At ganun din naman po ang mga Rotarian. Gusto rin naming umuwi kami ng masaya at nakatulong sa
mga Pilipino nating kapwa Pilipino natin. Oo nga po, Sir Joseph. Sabi nga natin, nung mga previous years, ang dami, no? Daming mga applicants. Siguro by this time, marami din. Kasi marami ng mga nagsipag-graduate din. At Sir Joseph, meron tayong i-emphasize lang, ano? Pwede daw bang may maa-applyan ba ang mga graduate ng senior high? Ito din yung itinanong last time kay Ma'am Lucille. So meron, ano? Definite na ito para dun sa mga hindi nakapakinig. Opo, ang kagandahan po ng mga graduate ng senior high, actually, dahil hindi ko yan inabot, parang college na level na rin yan. din, opo. Kasi medyo advanced yung mga itinuro sa kanila. At sa mga hindi namimili talaga ng trabaho, ako kasi nung panahon ko na mag-apply, ang una kong in-applyan ay Jollibee. So, kahit during that time, Ano ka pala, Sir Joseph? Ano ka pala, ha? Nagtatrabaho ako sa Jollibee. Oo, Jabby boy ka pala, ha? Opo, kasi ang inaasahan po natin is yung siyempre yung eagerness natin na magkaroon ng experience. Kaya kahit hindi naman po yun ang kurso ko, ay minabuti kong mag-apply doon dahil sa part-time na offer nila during that time. Pero ngayon, hindi ko alam na yung kung merong mga part-time job. But nakalagay naman po yan sa bawat table kung gusto nila ng part-time or gusto nila ng full-time, doon naman po nila madedetermine yun. Kaya ang paliwanag ko po ay habang sila ay naghahanap, mag-ikot-ikot muna sila sa lahat ng table bago sila mag-decide kung kanino talaga silang kumpanya mag-a-apply. Yan po, para at least marami pong pamimilian. 88 companies. Kaya imposible pong hindi sila matanggap o hindi sila ma-accept doon sa klase ng kanilang gustong trabaho. Oo, kasama na ang company mo, Sir Joseph, ha? Ang GM Joe po ba yan? GM Joe ba yan? Po, may magkikater po na manpower agency doon. And then of course, siyempre, ang kalimitan na hinahanap tulad ng grupo ng PS BOA, na ngailangan po rito ng more than 100 drivers. At helpers. Po, all over the country kasi ang PS BOA po ay Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Meron po particular dito sa Cavite, Laguna, Batangas, and Metro Manila. Dito po talaga nagmumula yung operation ng mga miyembro ng PS BOA. Ayan. So at saka ngayon pati rin po yung yung mga mekaniko, electrician, aircon technician, yan po ay open po dyan at malaki rin po ang pangangailangan ng PS BOA para dyan sa larangan ng hanap buhay ng mga technician ng mga transport sector. At ito po yung mga buses, ano? Tama ba, Sir Joseph? Public buses. Meron po tayong mga buses, trucks, yan po. Ayan, so pwedeng pumunta doon, sabi nga ni Sir Joseph. Ayan, pwede na kayong isama at magtrabaho agad. Ayun, ang galing. Doon sa yan na talagang on the spot hiring talaga, Sir Joseph. Diba? At may nakalaan po sa aming mga kumpanya na barracks para sa kanila. Kaya kung ito pong aplikante ay nasa malayong dagat, I mean kung malayong probinsya, ay pwede po silang doon manirahan sa aming establishment. Meron po kaming mga barracks na inire-ready para sa kanila. Ayun. So, hindi magastos yun, ha? Doon ka na. Di ba? Di ka na uwi. Di ka na mamabasahe araw-araw para umuwi. Ay, galing-galing. Ayan, mag-apply na po sila, no? Anyway, so Sir Joseph, doon po meron pong tanong dito, ano daw po bukod sa mga drivers, ano doon sa 88 companies ang kadalasan ay mag-o-offer ng kanilang job opportunities? Meron pong mga manufacturing sa hotels, sa malls, meron po sa printing,
kami tumatawag lang. May sa printing, meron pong iba-iba na kumpanya. Actually, napakarami po doon. Kahit hindi nyo pa alam ang gusto nyong trabaho, pumunta po kayo doon at kayo mismo ang makakakita o makakapili kung ano ang suitable para sa inyo. O ano, kung kayo man ay senior grad or degree holder, meron po doon. Ayun, oo. So, again, kailan po yan, Sir Joseph? At saan? Para sa lahat ng mag-a-apply? Ito po ay gaganapin bukas na sa Ayala South Park Mall sa lungsod ng Muntinlupa City. Nasa National Highway lang po yan at madali lang pong puntahan. Simula 8 o'clock, Sir Joseph, hanggang hapon, 4 o'clock o 5 o'clock? Yes, Opo. Hanggang 3 o'clock po yun. Hanggang 3 o'clock. Ayan, as early as 8. Naku, parang nakikinikinita ko, Sir Joseph, yung haba na naman ng pila, no? Katulad ng ating mga previous year's partnership sa inyong mega job fair. Anyway, Sir Joseph, maiba lang ako, no? Ang PS BOA pala, meron kayong annual induction na, ano po? Para nakita ko mga bigatin yung inyong mga mga panauhin pandangal, Opo, ang amin pong induction sa PS BOA ay gaganapin sa Crimson Hotel, Quest na po ngayon. At ito po ay pangatlong taon ng aming asosasyon. Dahil kung mapapansin niyo po, during the pandemic, tanging ang PS BOA o ang hanap buhay ng shuttle service ang nagtaguyod sa bansa para maipagpatuloy yung pagpasok ng ating mga operator o ating manggagawa sa mga manufacturing and semiconductors business dito sa ating Pilipinas. Ito po yung mga hanap buhay na inimbita or iminarket ng ating gobyerno para po magkaroon po ng investment ang mga foreign corporation o foreign trading company dito sa Pilipinas. At yung induction ninyo ay makakasama. Para nakikita ko sa mga guest ninyo ang Senator Ping Lacson. Opo, amin pong inimbita ang ating Senador Lacson dahil actually isa po siya sa kaibigan ng PS BOA na talagang tumutulong sa amin upang maibigay po namin yung aming serbisyo sa mga bisita po ng ating bansa. At nandiyan din po yung LTFRB, which is kung sila po kasi yung governing agency na nagko-cover para sa aming mga as a franchise holder. So yan po ay galing ng LTFRB. Minabuti rin po naming imbitahan si Chairman Attorney Bigor Mendoza upang siyempre po paunlakan yung aming induction at gusto rin po namin na yung ibang aming kahilingan ay patuloy na mai-process or kanilang maibigay sa amin. Sabi niyo nga po, ang shuttle service po ay na maituturing na backbone ng tinatawag na business growth. Galing. Ayan. So, kailan? This coming January 28. Po? Ayan. Congratulations po and good luck, Sir Joseph. More power. Okay po. Maraming salamat din, May. At ang DCRH ay partner ng Rotary Club of Muntinlupa Central and then of course ng District 3830 sa pagpapalaganap ng information lalong-lalo na do sa ating mga applicants o sa mga ibang may pangangailangan. Narandiyan po kayo lagi at ang Rotarian sa District 3830 upang magpagtulungan para naman yung ating effort na dalawa ay may mag-benefits. So ito po tinatawag natin mga beneficiary sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Sir Joseph. Thank you very much. Ayan, kita-kita po para sa job fair bukas. Bukas Maraming po yan. salamat po. See you po bukas. Thank you. Thank you so much, mga kaibigan. Past President po ng Rotary Club of Muntinlupa Central. Ang, of course, from PS BOA din po. Ay, naku, talaga naman. Ang sisipag nila. Mr. Sir Joseph, Arfel Joseph Austria.
Ayan. So bukas po, yung mga job seeker ha, pwede na pong dumiretso. Ano po? Diyan po sa job fair sa Muntinlupa City. Mga kaibigan, 39 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Standby sa ating team Operation Tulong sa Alaga at Tulong Tomasino sa UST Hospital. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po, hanapin lamang natin ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy Kala, amoy good vibes.
Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So, I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits. Oras po natin, meron na lamang tayong 10 minuto, 4:00 na ng hapon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. At ngayon mga kaibigan, balik na po tayo sa huling bahagi po ng ating programa. Balikan natin ang Alagat at Tulong Tomasino ng University of Santo Tomas Hospital. At syempre kasama po ang DZRH Operation Tulong Day 1. Kumusta na kaya ngayon dyan? Nariyan ang ating Team Operation Tulong. Asa Gabriel. Asa, good afternoon. Magandang hapon. Yes, Miss Nino, magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-atid ng serbisyo at alaga. Tulong dito sa Alaga at Tulong Tomasino, kasama pa rin ang University of Santo Tomas Hospital, katuwang ang UST Medical Alumni Association in America and Foundation, kasama rin ang UST Medicine Class 1973 bukod sa amin. Miss May, alam mo sa kasalukuyan, no, kahit malapit nang matapos mo yung oras ng pagtanggap nila ng ating mga kababayan na ipipiter natin para mahandugan ng serbisyong medical, ay talaga namang tuloy-tuloy pa rin, no, ang pagdating nila dito. At talaga namang kanina habang umiikot tayo ay patuloy, no, yung serbisyo na hinahatid nila para sa ating mga kababayan. Sa katunayan, puno din sa area ng internal and family medicine na talaga namang pinipilahan ng marami nating kababayan dahil isa ito sa mga inabangan, Ms. May, no, ng mga na-interview natin kanina dahil hindi lahat, no, ay nabibigyan ng oportunidad na magkaroon ng pagkakataon na makapagpa-check up ka, no, ng libre at hindi lang sa simpleng hospital kung hindi sa pamamagitan ng University of Santo Tomas Hospital. At ngayong hapon na po ay makakasama natin, no, ang Medical Director ng USP Hospital na si Dr. Charito Malong Consolacion. Good afternoon po, Doktora. Kasama po pa rin po natin si Ms. May Binauhan sa program niyong Public. Magandang hapon po, Ma'am May, at sa mga nakikinig at nanonood sa DZRH. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at suporta sa Alaga at Tulong Tomasino at sa pagbibigay sa amin ng pag-alalay. Ma'am May, marami nagpapasalamat dun sa masarap na lugaw na naibigay niyo sa amin kaninang umaga. Marami pong nabusog. Oo nga po, Doktora. Magandang hapon po sa inyo. Nako, si Doktora ngayong araw na to ay hataw to the max. Kasi si Doktora, nag-aalaga Tulong Tomasino, nagkaklase, nagra-rounds. Ang galing. Ikaw ngayon ang Wonder Woman, Doc. Ikaw ngayon ang Wonder Woman namin. But anyway, kumusta po? Dahil kanina, as early as 6 o'clock in the morning, Doc, nung dumaan kami at preparasyon pa lang natin, ang dami na pong nasa gate, ano, ng I think gate 5 po ba yan ng Espanya ng UST at nakita natin ating mga kababayan at doon sa mga unang batch na dumating, marami pong mga PWD and seniors, Doc, ano? Tama po ba? At nakita natin yung meron lalong-lalo na maraming mga naka-wheelchair. So, kumusta po ang monitoring ninyo doon sa iba't ibang department na meron tayong tawag nito, medical services na inilaan para po sa ating mga pasyente? Okay, actually, Ma'am May, sa medical mission natin ngayon, meron tayong mga consultants at resident na kasalukuyang tumitingin ng patient, no, na mga internal, family medicine, meron tayong dermatology, meron tayong opta, ENT, okay?
At meron po tayong mga laboratory and imaging, no, na ginagawa. For example po, yung mga CBC, fasting blood sugar, and then sa imaging po, meron po tayong mga X-ray, ultrasound, and ECG. Lahat po ito ay part ng serbisyo na naibigay po natin during sa ating medical mission ngayon. At kasalukuyan nga po, tulad ng nasabi nga po ng kasama natin dito na reporter, no, kahit po nag-cut off na po tayo, ay meron pa rin po mga dumadating na pasyente na humahabol at gusto pong maka-avail ng ating serbisyo. So currently po, no, paulit-ulit po nga natin sinasabi na kahit po pa isa-isa, dapat tatangkilikin pa rin natin kasi may mga pasyente po tayo na nanggaling na mas malayo pa sa Batangas, no? Meron po tayo galing ng Pampanga, Pangasinan. Wow. At so hindi lang po sa Metro Manila, no, or sa Manila City nakakarating yung ating announcement. So marami tayong mga nakitang pasyente ngayon na galing pa po sa mga kalapit na lugar, no, ng Manila City. So actually ma'am, alam namin na ito ay naging possible sa tulong po ng DZRH. And nakita po nga natin na hindi lang mga ambulatory ang pumupunta dito. Tulad po ng sabi nyo, may mga naka-wheelchair, no? May mga lolo-lola na bit-bit, no, yung kanilang mga kamag-anakan para magpatingin. Actually nga, Ma'am May, meron tayong isang incident kanina na idinala sa emergency room dahil meron po isa na tumatawid dyan o naglalakad dyan sa Espanya na parang nag-collapse, no? Okay, so yan po ay sinaklolohan ng ating emergency team at dinala po natin sa emergency room. So, tayo po ay kompleto. So, kung sakali pong merong biglang pasyente na nahilo, no, or medyo na nag-iba ang pakiramdam, meron po tayong nakaset up na emergency unit dito na pwede pong magdala, no, sa ating hospital at magbigay ng pangunang lunas or first aid para sa kanila. Ayun, so ang dami na po. Day 1 pa lang ang pinag-uusapan natin, Doc Consolacion, ha? Day 1 pa lang ito. So mamaya mananawagan tayo at mag-aanyaya ulit for day 2 tomorrow and then of course day 3 para sa ating mga chikiting. So meron po kayong mga katabi muna bago tayo mag-aanyaya, Doktora? Of course, mukhang isa ang ating mga kasama ay ang ating mga veterano na itong mga to, ang mga nasa alumni association na po. Tama po ba? Nakikita ko po. Yes, Miss Lino, bago tayo magpatuloy, no, sa muling pag-ayaya ni Doktora Consolacion, ay makakasama rin po natin, no, ang isa sa mga miyembro ng UST College of Medicine 1973, class Bukod Tangi. Ayan, si Ma'am Arceline Doktora. Reyes. At makakasama rin po niya si Dr. Araida Lainez Ramos, ang presidente po ng kanilang samahan. Ayan, good afternoon po, ma'am. Ayan po. At kasama rin po natin si Ma'am Aneseta Pahutrao, kabilang din po sa class Bukod Tangi. Magandang hapon po ang ating mga doktora, Miss May, na siya nga nakatuwang din natin ngayong araw dahil bukod po sa medical mission na isinasagawa natin ngayon, no, ang class Bukod Tangi po ay namaghagi rin ng mga libro at mga rosaries na talagang malaking bagay, no, dahil ang pinararating nila ay hindi lamang basta makatulong sa ating mga pasyente. Pwede niyo po ba kami kwentuhan tungkol siguro po stress? Advocacy yata nila. Naging dahilan o ugat kung bakit po naisipan nyo na mamigay ng ganoong klase ng mga gamit kasabay po ng ating medical mission. Ayan po, si Dr. Aneseta. Good afternoon. Ang Catholic Physicians Guild of the Philippines was founded in 1936 at ito ang kanyang home residence ever since. So, ang mga nagagawa niya ay with the doctors. Isa na po yung bioethics. Yung isa po ay distribution of religious things. Meron din po kami spiritual advisor. Naniniwala po kami na ang pagpapagaling po sa mga pasyente, hindi lang po physical. We really need the spiritual enlightenment and the spiritual help from above. Maraming salamat po, no, Dr. Aneseta. Ngayon naman po, punta po tayo kay Pres Araida. Pres, at saka kay Ms. Araceli. Ma'am, paano po ba nag-ugat
etong pagsuporta po natin no, sa Alagang Tulong Tomasino, kasabay na rin no, ng proyekto ng UST Hospital sa pagsasagawa po nila ng medical mission ngayong araw. Good morning, afternoon. Nag-umpisa ito ng tatlo naming kaklase ang they dreamt of sponsoring the mission. Silang tatlo ang nag-umpisa, nagbigay ng nagpaliwanag sa mga kaklase namin una muna sa Amerika, tapos coordinate kami dito sa mga kaklase namin sa Pilipinas at napag-isipan namin na napakagandang mission na makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan at matulungan din for educational purposes ang mga estudyante ng Faculty of Medicine and Surgery. It was good afternoon. It was about 2 years ago when the three of us dreamt of sponsoring the 2026 in-house medical mission. Why? Because we want to help. We want to give back the knowledge and skills that we have to our indigent patients in the Philippines, as well as to help our medical clerks, medical interns, and residents to further their clinical training by having a lot or big number of patients that they can work on with. Now, what happened is that dream 2 years ago became into reality by sponsoring the 2026 medical mission. How do we do that? So we spread the news that we want to have this medical mission. And of course, we need financial help. So we raise funds for this mission. So everybody was into it. We were able to have 105 donors from our classmates out of, let's say, 260. Okay, so that is about 40%. At alam niyo po, ma'am, no, kanina nung nag-i-interview tayo ng mga kababayan natin, talaga namang labis po yung pasasalamat nila. Siguro kami isa na po kami no, sa magpaparating sa inyo nito, nalabis po yung pasasalamat nila sa proyekto po na isinagawa ninyo katuwang ang UST Hospital dahil katulad nga po ng nabanggit natin kanina, katulad din po ng nabanggit nyo, marami po talaga tayong mga kababayan na kapos sa buhay at kahit na gustong-gusto nga malaman kung ano yung mga nararamdaman nila sa katawan, iba po, ay walang kakayahan dahil na rin po nakakapusan sa kanilang sa pang-araw-araw na gastos. Ayan po, maraming salamat po, Dr. Araceli, Dr. Iraida at Dr. Anasita. Sila po ay muli galing sa UST Medical Class 1973 Bukod Sangit. Ayan, babalikan po natin no, si Doktora... Oo, balikan natin si Doktora Consolacion. Ayan, syempre, isang palakpak sa lahat ng mga bumubuo ng Alaga Tulong Tomasino. Doc, ayan po, nako talaga namang kompleto na kayo dyan. But anyway, nasa inyo po ang pagkakataon na muli para po mag-anyaya dahil tuloy-tuloy pa po tayo. Day 1 pa lang ang Alaga at Tulong Tomasino. Okay. Mami, so again, gusto ko pong kunin ang opportunity na to para anyayahan ng mga taga-pinig at taga-panood na samantalahin nyo po, pumunta po kayo dito sa UST Hospital. Nandito po kami sa Quadricentennial Pavilion sa practice gym. At dito po ay meron po tayong ongoing in-house medical mission. At ito po ay pinakabilangan ng mga doktor na espesyalista sa internal medicine, family medicine, dermatology, neurology, okay? At even po sa Sabado ay meron po tayong mga pediatric consultants na darating. So bukod po sa libreng konsultasyon, kayo po ay makakakuha ng libreng gamot. At ang gamot po na aming ipamimigay, lalong na po dun sa mga maintenance na gamot, ay ibibigay po namin na good for 30 days. Okay? So, example po ng mga gamot na ating pinamimigay ay yung mga gamot sa alta presyon, so yung mga high blood, gamot po sa diabetes, gamot sa kirot, mga vitamina at iba pa. So,
bukod po dito, meron po din tayong libreng dental service. So meron po tayong bunot, no? Pasta, linis, no? At may mga laboratory at may mga diagnostic pa po tayong ginagawa tulad ng CBC, kasing blood sugar, cholesterol, may ECG, X-ray, no, ultrasound. So lahat po ng kakailanganin ninyo ay pwede nyo po makuha sa in-house medical mission po version 4.0 at ito po ay naging posible sa tulong po ng UST Medical Alumni Association of America Foundation at ang batch 1973 Bukod Tangi po. So punta po kayo ulit dito hanggang Sabado po. So bukas hanggang Sabado po ay meron po tayong medical mission. So kita-kita po tayo ulit Ma'am bukas at sa Sabado. Marami pong salamat. Ayan. Maraming salamat po. Muli po nakasama natin ang si Dr. Rito Melo Consolacion, ang UST Medical Director, Medical Director ng UST Hospital. Gayun din po ang ating mga alumni, no? Mula sa UST College of Medicine 1973, class Bukod Tangi. Okay. Katulad nga po nung nabanggit no, Miss May ni Dr. Consolacion, no, tuloy-tuloy pa rin po ang medical nation natin ngayon. Sa kasalukuyan na po, marami pa rin po mga kababayan natin no, dun sa area na iyon ang nagpapabunot ng ngipin. Sa katunayan, Miss May, no, isa na rin sa ating mga kasamahan mula sa Operation Tulong, no, ang nahandugan ng libreng bunot ng ngipin. Yan, sila Kasinen, yung mga kasama natin, sila Kuya Upoy at sila Ma'am Sally ay nabigyan naman ng libreng salamin. Talagang katulad nga ng mga nakausap natin, napakalaking tulong ng ganitong klase ng proyekto. At syempre, nais po natin muling pasalamatan no, yung mga tao na nasa likod nito. Una na riyan, no, again, ang UST Hospital sa pangunguna ng kanilang CEO na si Reverend Father Julius Paul Factora. Gayon din no, ang mga alumni no, na si Dr. Iraida Lainez Ramos, ang nakasama natin kanina ang presidente ng UST College of Medicine 1973, class Bukod Tangi, at ang Catholic Session Guild sa Philippines si Dr. Mike Resurrection, ang presidente ko ng naturang guild. Gayon din no, ang iba't ibang organisasyon sa ilalim ng University of Santo Tomas, ang UST MAA Foundation, UST Medical Mission Incorporated, CFC ANCOP, Anordroy Foundation, Catholic Possession Guild of the Philippines, siyempre ang Santissimo Rosario Church, ang Pax Romana Alumni Association, Aruga at Kalinga ng Tomasino o ACTO, Dr. George Cos, Senior Foundation Incorporated, Dr. Ferdy and Evelyn Ramos, Dr. Johnny Cook, bahagi na sa ibang at siyempre, ang lahat ng mga tao sa likod ng naturang programa, ang mga doktor na hanggang sa kasalukuyan, no, ay nagtikater ng ating mga kababayan para matutunan. Okay. Kung ano pa, at matutunan ang karamdaman. Okay, maraming salamat, Isa. Yes, Miss Lino, ako pa rin si Isa Gabriel mula rito sa UST Hospital para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Eiza Gabriel. At syempre, ang ating cameraman simula pa kanina, ang Kasinen Luna, isa sa ating mga medical team leaders. Thank you so much, Kasinen Luna, and everybody, Palugaw team. Maraming salamat. Ihabol lamang natin. Standby pa ba? Okay, ihabol natin ang report mula muna sa Senado. Online application sa travel tax exemption gumagana daw po, ha? Ayon kay TSA Chief Mark Lapid. Sa detalye niya, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. May muling pinalalahanan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Authority o TSA ang mga travelers na maaaring mag-apply online para sa travel tax exemption at reduced travel tax. Ayon kay TSA Chief Operating Officer Mark Lapid, bahagi ito ng programa ng pamahalaan para sa ease of doing business at digital transformation. Dahil dito, hindi na kailangan pumila pang mga kwalipikadong pasahero para kumuha ng exemption certificate. Sa kasalukuyan ang travel tax na 1,620 para sa economy class at 2,700 para sa first class ay hindi binabayar ng ilang sektor, gaya ng mga overseas Filipino workers, mga Pilipinong permanent residents sa ibang bansa na wala pang isang taon ang pananatili sa Pilipinas at mga sanggulat 2 taong gulang pababa.
Kasama rin sa mga exempted ang crew ng international flights, mga opisyal ng gobyerno na nasa opisyal na biyahe, mga Muslim Pilipino nagsasaguban ng pilgrimage, mga atleta at delegasyon ng Philippine Sports Commission at mga exporter na kalahok sa international trade fairs. Maari na ring bayaran ng travel tax sa pamagitan ng e-Gov app kung saan pwedeng mag-register sa e-travel at magbayad ng buwis sa iisang aplikasyon lamang at sa website ng TIASA. Otomatiko nang kinukuha ang personal na impormasyon kaya mas kaunti lang kailangang encode. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Raymond at pa susunod na po, Mayor Lakay Deo Macalmal Bisaya Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Ang oras ay hatid sa inyo ng Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Lalo ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May